sa ating lecture. Part 2 na to ng lecture natin on how to collect DNA samples, DNA evidences at the crime scene. So, yeah, let's go. Medyo malabo siya, no? So, reference sample collection. So, sorry. Standard or reference samples or oral swabs from the victims. Okay? So, sa mga crime scene, lalo na kapag ang mga kaso ay alleged poisoning o suicide by means of intaking medicine or any poisonous material. So, ang reference samples natin is mag-oral swab tayo from the victim. No? Must be collected if a victim is not sure if collected evidence belongs to the suspect. These samples should be collected from all individuals who may link to the crime scene, where DNA evidence is found or have come in physical contact with them. Reference samples are used for elimination of comparative analysis. For example, buccal swab samples taken from the suspect or victim, a known source, are compared to biological evidence found at the crime scene to eliminate or place them at the crime scene. So, reference sample, kukuha tayo ng mga swab sa biktima o mga suspect for us to compare it sa mga nakuha nating DNA sample na sa mismong crime scene, katulad ng dugo, ihi, semen, and other. Okay? So, makikita natin to sa mga kasong alleged poisoning, okay? Ba, kumukuha yung mga forensic team ng pieces of cloth, inaano nila dun sa bibig, no? Niro-roll nila para makakuha sila ng kahit tuyong saliva. Okay? Tinatawag natin yung buccal swabbing. Okay? So, buccal swab, sterilized swab, or other buccal collection device are rubbed against inside the cheek of individual's mouth to collect cells for analysis. So, buccal swab, again, nirarub siya sa magkabilang gilid ng cheek. Okay, kaya nga 'di ba yung buccal, 'di ba doon ang part ng buccal natin sa bibig ng biktima. Okay? So, ito yung mga procedure sa pagkuha ng buccal swab. Magko-collect tayo ng oral swab from possible suspect, no? Hindi lang sa victim, kukuha din tayo sa mga suspect. Collect oral swab din para sa biktima. Collect oral swab from the reference, those with access to the crime scene, such as homeowners. Okay. Do not pre-wet swab. Rub dry swab on the inside of the cheek until wet. Okay, kasi usually kapag patay na yun, di ba? Either tuyo, di ba? So, rub tayo ng rub hanggang sa makakuha tayo ng sample. Collect at least 2 swab from the cheek. Kumuha kayo kahit 2 sets naman ng swab sa magkabilang pisngi. Identify item with donor's name on blood tube or swab box. Thoroughly air dry the swab before packaging. Again, walang packaging na dinediretso ng basa. Bakit? Masisira nun ang ating DNA material. Kailangan tuyo, air dry. So, hindi dapat pinapatuyo sa electric pan, mali yun. Okay? Katulad na ng mga nakita natin sa YouTube na pinapatuyo nila sa electric fan, hindi pwede. Kailangan natuyo sa hangin. Liquid blood sample procedure. Okay? Collect in purple top vacuum tubes that contain the preservative ethylenediamine tetraacetic acid. Identify item with donor's name on the blood tube. Sorry, naasasamid ako. So, balik tayo na liquid blood sample procedure sa pagkukuha ng dugo na in form of liquid. Okay? Para hindi masira, 'di ba? Sabi ko nga, as a general rule, hindi ko tayo kukuha ng mga sample na basa. Kailangan ini-air dried. Pero may mga pagkakataon na kailangan din natin kumuha ng mismong blood sample. Pero syempre,
may mga precautions tayo na gagawin para hindi natin masira yung DNA material, di ba? So, ito na yon. Collect and purple top vacuum tube that contains the preservative ethylene-diamine tetraacetic acid. So, may mga tube tayong ganun, di ba? Vacuum tube, ibig sabihin, airtight. Di ba? Identify without donor's name and on blood tube, no? I-refrigerate natin, wag nating i-freeze o ilalagay sa sobrang init or above 100 Fahrenheit para ma-prevent natin yung pagkasira ng glass. Okay? Alert evidence officer of refrigerated sample. Do not freeze. Nakakasira yun huwag di mo masira ang DNA natin, masira yung tube. Sa cigarette butts, no, ang ating mga suspect, minsan nagsisigarilyo pa yan, no? Tapos tinatapon nila sa hindi sa crime scene pero on their occasion sa pagtakas. So paano natin kukunin ng ebidensya? Syempre, yung tip niyan, may mga dried saliva yan, may mga DNA yan, no? Paano natin yan kukunin na hindi masisira ang DNA material? Select only the cigarette butts that may be or evidentiary value as a secondary reference sample. Siguraduhin natin na ang cigarette butts ay na air dried bago natin i-pack. Huwag nating hawakan ng ating kamay, 'di ba? Syempre, yung fingerprint natin, no, pwedeng ma-transfer. At huwag natin isama sa mga abo. Okay, yung tip lang talaga, no, yung cigarette butts lang kasi masisira, no. So, ang ating equipment na kakailanganin natin sa ating pagkuha ng ebidensya sa crime scene. So, dapat sama-sama yun, no, para isang atakan na lang, no. We have the latex gloves and related personal protective equipment, the PPE, no. We have the swab, wooden or plastic, swab boxes or other suitable container for packaging of swab. So, yung mga mamahabang boxes yan, di ba? Tweezers. Kasi hindi natin pwedeng damputin yung ebidensyang ganyan, di ba? Kailangan tinitweezer natin. Disposable razor blade or scalpel. Para pag kinuha natin ebidensya, ini-scrap natin, lalo pag ang tuyong dugo o tuyong semen. Okay? So, ini-scrap natin yung ganyan. Scissor, gunting, distilled water. Kasi, bakit kailangan ng distilled water? Kasi may mga sample na kailangan natin i-moist yung swab, di ba? Basa yung swab bago natin ipahid-pahid ng ganyan. So, kailangan natin ng tubig. Bleach sterilization solution 1.10 made fresh daily. Alcohol pads for cleaning, envelope or bindle paper, paper wrapping, paper bags, pens marker, evidence tape, and biohazard labels. So, personal personal protective equipment or PPE para ma-maintain natin yung safety at kaligtasan natin at ma-prevent natin yung cross-contamination ng crime scene. Bakit naka-PPE? Kasi pwede natin makakontamina ng crime scene. Yung mga nahuhulog na fibers sa damit natin, pwede nating malagyan sa crime scene. So, kailangan naka-coat na tayo, no? Naka-PPE tayo para hindi tayo mismo makakontaminate ng crime scene. So, kasama ang ating PPE, kasama yung mga sumusunod, we have the latex o nitrile gloves, the eye protection sa mata, di ba? We have the paper mask that covers the nose and the mouth. Tyvek white paper bodysuit. Okay? Yung kala mo mga scientist o yung white, di ba? Sleeve protectors, shoe covers, and hairnet. So, for cleaning and reusable implements, so when disposable instruments cannot be used in evidence collection, reusable implements must be properly cleaned. So, may mga kasi instrument kasi na pwede nating pagkatapos natin gamitin sa crime scene, tapon na lang natin, tapos gawa tayo ng kote bago. Pero may mga equipment kasi sa crime scene processing na nire-reuse, okay? So, hindi pwede agad-agad itapon. So, ano yung mga paraan natin para malinis yon, no? Para for next use. So, reusable implements must be properly cleaned, lalo na kung gagamitin mo ulit, diba, for crime scene processing na ginamit mo na before. Clean the implements between collection of evidence item with sterilizing solutions such as bleach and water 1:10, okay?
1 is to 10 solution, 1 for the bleach and 10 for the water. At made fresh daily. Okay, hindi pwedeng gagamitin mo yung tinimpla kahapon na bleach and water solution. So, this procedure includes the cleaning of with bleach solution, wiping or rinsing the alcohol or water, and drying. Okay, lilinisin natin by bleach and water solution, 1 is to 10. So, ito na, no? Sa pagkokolekta ng ebidensya, no, procedure na common sa lahat ng mga biological evidence. Sa pagkuha ng biological evidence, no, ito yung mga sumusunod, no? I-submit mo yung buong item, no, kung hanggat maaari. Gumamit ka ng malinis na blade, razor blade o scalpel para ikudkurin yung stain. Okay, kung sa hindi mga absorbent na area yan, katulad ng sahig, kasi mamumuo yung biological evidence yan, scrap mo, okay? Air drying the stain, air dry. So, air dry, natuyo sa hangin, no? Ang stain bago mo ipack. Huwag kang gagamit ng init, electric fan, o araw para lang tumuyo yung stain, no? Masira ang biological evidence natin dyan. So, collect the control sample using the method for type of evidence surveys. Bawat kasi type ng ebidensya, may iba't ibang method yan sa pagkuha ng sample at ng control sample. Okay? Pagkuha ng ebidensya at ng control sample. Sinabi ko na yan. Okay? Dun sa mga previews. Dun sa part 1 natin. At sasabihin natin ngayon yung mga susunod for special case. Kasi may mga special case na lalo na kapag ang dugo na sa buhangin o kaya ang dugo na sa kahoy. So, paano siya kukunin? So, collect the control sample using the method for type of evidence and surface. Package each sample separately and label with identifying information and with biohazard designation. So, ganito, no? May mga nabibili naman ito. Okay? So, may mga ready-made na ganito. Biological evidence, no? Biological evidence packing. Paano na natin ipapack yung mga ebidensya, okay? The general procedure for packaging biological evidence ay ang mga sumusunod, no? Use dry and clean implements. Label mo, lagyan mo ng labeling lahat ng material and glass item collected for room temperature storage, no? Kung kailangan na cold mo, frozen mo yung storage, lalagyan mo, 'di ba? Pero sinabi ko nga sa blood, 'di ba, ng previews, refrigerate pero do not froze. Pero as cold or frozen storage causes condensation on the surface, may dilute the biological evidence. So, hindi lahat, no? Kasi may mga ebidensya, lalong-lalo na taga ang biological evidence that contain DNA material, hindi pwedeng basta-basta na lang natin pinapak, okay? Air dry swab as soon as possible after collection. Package all swab individual in separate containers. So, yung sinwab mo, kung sa cotton buds mo sinwab, lalagay mo yun doon sa container na mahaba. Okay? Hindi yan diretso pasok sa plastic. Kukutusan ko talaga kayo eh. Okay? Katulad ng mga nakikita ko sa activity, dinediretso sa plastic yung air swab. Do not use double tip swab. Label as biohazard. So, pag sinabi mong biohazard, alam na, no, na it's biological evidence at kailangang ingatan. Sa bawat pagkakataon na magta-transfer ka ng materials for collection, nakaka-create ka ng tsansa na masira o makontaminate ng ebidensya. So, lahat ng ebidensya na nakuha mo sa crime scene, natanggap mo, o kasi 'di ba meron tayong chain of custody sa evidence, pinapasa sa iyo, 'di ba? So, bawat pagpasa ng ebidensyang 'yon, may mga tsansang masisira 'yan. So, should be inventoried and packaged to prevent cross-contamination. So, kailangan lahat kayo knowledgeable at syempre papangalagaan niyo yung ebidensya bago kayo umalis sa scene o bago nyo ipasa sa susunod na hahawak na ebidensyang yon.
Ang packaging, kailangan may mark, di ba? The date and the time of discovery, the initial of the investigator, and so on and so forth. So, as well as the item of evidence, if possible. So, tandaan natin na ang basa at ang tuyong ebidensya ay hindi pwedeng tupiin, no? Use paper wrapping to prevent contamination during the packaging process to separate the wrap, the item. So, usually kapag mga swab, alam natin sa container. Pero may mga ebidensya kasi na hindi mo din diretso sa plastic na ganyan. So, winirap mo siya sa papel. Okay? This will protect blood stain patterns and prevent cross-contamination between stains on one item. So, placing a laboratory tag or directly marking certain items of evidence is not always possible due to that type of item. So, lalo kung bote, di ba? So, or the condition. So, marking an item directly may possibly interfere with subsequent forensic analysis of the item. Evidence na hindi na-tag, katulad ng lupa, ng buhok, ng stain, ay kailangan ilagay sa tamang container or envelope. The packaging container should be tagged. The tag should be completed with the following information. Okay? Ito yung mga laman ng tag na yon, ng label. Agency case number. So, baka maligaw kasi siya, mapunta siya sa ibang case number, di ba? Item number, date recovered or received, and investigator's initial. So, bakit kailangan ng agency case number? Hindi lang yan yung kaso na hinahawakan ng SOCO team na yan, na nag-responde sa inyo. Baka mahalo siya sa iba. So, it is, kailangan na kailangan to. Okay? Ito na, no? May mga special case kasi na sa pagkolekta ng biological evidence. So, ito na yon, okay? Kasi sabi ko nga, iba-iba ang pagkolekta sa ebidensya base sa kung anong klaseng ebidensya siya. Okay? Pagkuha natin ng ebidensya sa dugo and body fluids. Okay? So, ang isa sa mga common na method na gagamitin natin sa pagkolekta ng dugo at body fluids na evidence ay ang mga sumusunod. The cuttings, no? Ikakat mo, paggugupit or paghihiwa, di ba? Tanggalin natin yung section ng item na yon na meron siyang stain, okay, ng dugo o ng body fluids. Gamit ang nilinis na na sterilize na cutting device. So, again, itong cutting device na to, hindi naman to after itong cutting device na to magamit sa crime scene, itatapon na siya. Di ba lilinisin to? So, saan to lilinisin? Sa water and bleach solution 1:10. Okay? So, dapat nalinis. No? Katulad nito sa example sa picture na to, may mga dugo sa carpet. So, ang gagawin natin, ikakat natin yung carpet na may dugo. At kukuha din tayo ng sample ng carpet na walang dugo for control sampling. Okay? So, wet absorption. A sterilized swab, gauze pad, or thread slightly moistened with distilled water, concentrate the stain in a localized portion of the swab or pad. When a swab is used, the stain should be concentrate on the tip. The collection medium is presented or rubbed in the stain and allowed to air dry. Some laboratories recommend following the first moistened swab with the second dry swabbing to ensure thorough sample collection. Both swabs are retained and submitted for analysis. So, ano to? No, nagbasa lang ako. No, hindi naman. Pag wet absorption, syempre, kung ayaw nyo nung cutting method, pwede tayong gumamit ng wet absorption. So, gamit ang gasa o sterilized swab, no? Babasain natin siya ng distilled water, i-moisture natin. Bago natin ipapahid, no? Doon sa portion na may stain para makakuha tayo, kunwari dugo yun, para makakuha tayo ng sample. Kunwari, ang dugo ay nasa basahan. Okay?
Gamit tayo ng gasa, i-press natin, i-rub natin yung stain doon sa gasa. Okay? Para makuha tayo ng dugo doon, tapos i-air dry natin, no? Patuyuin natin sa hangin. At, yun na yun, wet absorption. At kukuha pa rin tayo ng second swab. No? Yung second swab na yun is dry swab na. Dry swabbing na. Okay? So, pag scraping method naman, ito na yung gagamit ka ng blade or ng scalpel. Pero for pasok lang naman to sa mga specific scenario, lalo na kapag non-absorbent yung dugo, non-absorbent yung pinunta ng dugo katulad ng tiles, 'di ba? Mamumuo yung dugo doon. Ang gagawin mo, i-scrap mo yan ng blade o ng scalpel. At ilagay mo sa pieces ng paper at pwede mo siyang tupuin at ilagay sa paper envelope. So, this is method to be used in a controlled environment. Walang hangin, walang traffic. No? Yung scrapping na yon ay hindi makukontamina ng ibang ebidensya. So, ito na. The tape lifting method, no? From the word itself, tape, tapos itataas. No? Tape lifting method. Ito, optional method lang naman to sa pagkukuha ng mga tuyong dugo, ha? O dugo sa mga hindi absorbent na bagay. Gagamitin natin ng fingerprint tape, no? So, fingerprint lifting tape may be placed over a stain and lifted off. The stain is transferred to the adhesive side of the tape, which may be secured on the clean piece of acetate for submission to the laboratory. Note: when using this method, the collector must be ensured that fingerprint tape is not contaminated with other biological evidence. So, ano yun? So, ito, kunwari, during on the occasion ng pagpatay, bumakat yung kamay na may bahid ng dugo sa area. So, paano mo kukunin yung bakat, 'di ba? Gamit ka ng tape lifting method. Yung tape na ginagamit sa fingerprint lifting, yun. Didikit mo doon, tapos iaangat mo. So, buo siya, di ba? Buo mong makukuha yung stain. So, doon lang yun sa senaryong ganon. Sana gets, no? Yeah. Siguro din natin, yung tape na ginamit natin, hindi na dumikit sa iba, no? Walang contamination. At after nun, pag lift nun, yung stain na yun, iti-transfer nyo sa adhesive side of the tape. Okay, Trisha. Kung sa fingerprint kasi, ita-transfer mo siya either sa papel, itong adhesive side of the tape. Yung tape na yun, na pinagdikitan mo ng kamay na may dugo, ididikit mo rin ulit siya sa tape. And may be secured in a clean piece of acetate for submission na sa laboratory. For the hair and fiber, paano ang pagkuha ng ebidensya pag buhok at fiber? Fiber sa clothing, 'di ba? Kaya nga 'di ba dapat pag ikaw ay pumunta or ikaw ay member ng SOCO team, you should wear your respective PPE. Bakit? Kasi kahit ikaw makakakontamina ka ng crime scene dahil pwede kang matanggalan ng mga fiber ng damit mo at malaglag sa crime scene. So, ang most common method sa pagkolekta ng buhok at fiber ng evidence ay ang mga sumusunod. Una, ang visual collection. So, on some surface, ang buhok at ang fiber ay pwede mo makita sa naked eye, diba? Nang gamit yung mata mo. So, gamit ka ng malinis na forceps at papel, trace paper. So, kukunin mo, syempre, no? Gamit ang forceps. Lalagay mo sa papel, diba? So, yung sample na yun ay pwede mong tanggalin sa surface na yun. Sa sahig mo nakita yung sample na buhok at yung fiber, damputin mo gamit yung forceps, ilagay mo sa malinis na papel, at pwede mong tupiin at ilagay sa paper envelope. Okay, yan yung visual collection. The tape lifting method naman, of course, tape lifting yun no? Trace tape are available for the collection of trace hair and fiber evidence. The tape is applied to the location of suspect, sample, remove, and package. So, sobrang liit ng fiber. Kunwari, hiblang-hibla. Diba? You can use the tape lifting method. Dikit mo, angat mo, stupiin mo. Okay? So, vacuuming,
The area where the suspected samples are located in vacuum in evidence is caught in a filtered trap attached to the vacuum. These samples are packed in clean trace paper for submission to the laboratory. Vacuuming is the least desirable collection method because there is a risk of cross-contamination if equipment is not properly cleaned between use. So, vacuuming, kung nalagay mo to sa plastic, so kukunin mo lahat ng hangin doon, di ba? So, that is vacuuming. Yeah, you can also place it in a trace paper sa papel. You can also fold it, 'di ba? So hindi desirable na way na paggawa ng ebidensya kasi may risk to ng cross contamination. So we should go for tape lifting and visual collection. Ito na yung mga special situation. So, may mga special situation lalo na kung ang crime scene ay outdoor crime scene. Nangyari sa labas, napakalawak, may maraming tendency. Mas madali i-process katulad ng sa activity ninyo na it's in indoor crime scene. Pero may mga special case na ganito. So, lalo na kapag ang dugo ay nasa lupa, no? Wet evidence in a sand. So, yeah. Paano siya? So, ang mga procedure sa pagkuha ng wet stain sa isang absorbent surface ay yung mga sumusunod. Pag sinabi mong absorbent, nakakahigop, di ba? So, yeah. Ang ating buhangin ay absorbent at we have the wet blood. So, ang gagawin mo, kukuha ka ng thin layer, manipis na layer ng buhangin, patuyuin mo sa hangin, at ilagay mo sa bindle paper, tapos tutupiin mo. 'Di ba? Kung gusto mo naman siyang iligay for liquid containers, ilalagay mo siya sa liquid containers. So, i-empty mo yung liquid containers at butasan mo yung ibaba para ma-avoid natin yung liquid contact sa mouth area. Okay? Mag-request tayo ng test for both DNA and latent fingerprint. And i-mark natin yung aluminum can for room temperature storage as cold or frozen storage cause condensation on metal which may dilute biological evidence. So, yeah, ilagay natin for room storage. Kasi mga ganitong special case, makakasira to ng ebidensya kung ilalagay sa sobrang lamig. So, paano naman yung wet stains? Paano naman ang dugong basa sa hindi absorbent na surface? So, pag sinabi mo hindi absorbent, hindi humihigop, no? Okay, so pag ang collection naman, ang procedure naman sa pagkuha ng ebidensya sa mga ganire ay ang mga sumusunod. So, use one or more sterile swab or sterile gauze for larger stain to soak up in a stain. So, madali lang, no? Kasi lalo na kung ang dugo ay nasa sahig na tiles. So, kuha ka lang ng swab or kuha ka lang ng gasa para makuha mo yung stain, di ba? Concentrate the stain on one portion of the tip of the swab. I-air dry mo, no? Collect the control sample, then slightly moisten the swab with distilled water and rub in the area of the surface in the unstained region near the stain. So, lagi may control sample. Ang control sample mo, kunwari, ang dugo nasa tiles, kuha ka rin ng swab, cotton buds na ibabasa mo sa tubig o gas na ibabasa mo sa tubig, tapos ipahid mo dun sa area o sa tiles na walang dugo, na malapit lang dun sa may dugong portion. That is our control sample na maiko-compare. Okay? For dry stains on absorbent surface. So, ito na. Pareho na silang tuyo. Tuyo na yung dugo, absorbent pa yung surface kasi nahigop na. Okay? So, ito yung mga example niyan. Kapag ito yung dugo na nasa puno. Okay? So, paano na siya kukunin? No? Collection procedure for dry stains on absorbent surface. Katulad ng wood, frame, carpet, ay mo sumusunod. No? Hiwain mo yung stained area and package in a paper. Okay? Laging papel. Okay? Tulad nito, kinuha niyo yung branch, no? Ng area. Katulad sa carpet, 'di ba? Kinuha yung carpet na may dugo kasi tuyo na Tapos ilalagay mo siya sa papel. Okay? Bago sa envelope paper.
Collect a portion of unstained area as control sample. So, kuha ka rin ng branch dyan na walang dugo for your control sampling. Kung sa carpet naman, kuha ka rin ng part ng carpet na walang dugo for control sampling. Package and label each sample separately. So, kunwari, kung ang ebidensyang ito ay pang number 3 na, so, lagay mo rin dun for control sampling is number 3, evidence number 3, control sample. Okay? So, ito na. Ito yung stain sa non-absorbent surface. So, dry stains on non-absorbent surface. Para ma-visualize nyo, yung dugo, tuyo siya. Tapos, yung area, hindi hinihigop. Katulad ng tuyong dugo sa tiles. Sarap pa. Milk tea. Sorry. So, collection, procedure for dry stains on non-absorbent surface ay ang mga sumusunod. Submit the entire item if possible. Note, if the entire item is submitted and it's sharp object such as broken glass, it will be needed to safety package in a cardboard and label as sharp object enclosed. So, kapag katulad na lang ng mga basag-basag na mga bote, okay? So, ilalagay mo yan sa, hindi na natin ibabalot sa papel, no? Kasi masira ang papel, no? Ibabalot natin to sa karton, okay? Sa cardboard, ilalagay natin ng sharp object enclosed. Para naman sa susunod na hawak na ebidensya, alam niya na matutulis na bagay yung nandun, okay? So, gumamit ka ng bago o malinis, di ba? Kasi ginagamit natin ng ulit ang scalpel or blade. So, kailangan lang malinis siya at madilute lang siya sa bleach and water solution 1:10. Okay? Para ma-scrap natin yung stain sa surface. Kung nasa tiles yan, o sabihin natin nasa bote. Kasi sabihin natin ang scenario is, wag naman laging tiles. Kunwari ang scenario is, pumatay gamit yung ang basag na bote. So, sinaksak gamit yung sa basag na bote. Okay? O kaya naman, ang nakasaksak ay yung biktima, no? Para mapagtanggol yung sarili niya. So on and so forth. Tuyo na yung, nung nadatnan nyo, tuyo na yung dugo sa non-absorbent material na glass. So, scrap nyo yun doon, kunin nyo yun doon, no? Ilalagay nyo siya sa papel, then fold. Collect the flakes of blood na dugo sa clean paper and fold it to paper in a bindle. Kung ang stain o ang dugo ay nasa kahoy, i-shave nyo yung area ng blood stain with new or clean scalpel or blade. Hindi nyo naman shave na yun, di ba? Kasi branches yun, medyo magaspang-gaspang yun, no? Okay? Yeah. Package each item separately. So, place sample in labeled envelope that provides reference information kung saan yung sample na collected. Case number, kailan at saan nakolekta, at yung initial ng investigator on case. At wag kalimutan kumuha ng control swabbing for unstained areas. Gamit ang sterile swab slightly moistened with distilled water and allow the control swab to air dry. Label and package in paper. Again, wag kakalimutan kumuha ng control sample. Ma'am, ano yung control sample? Paulit-ulit, no? Yung area na walang dugo or walang stain. Kung nasa tiles yan, kukuha ka ng area na walang stain. Kukuha ka doon, swab mo gamit ang moisture gasa or sterile swab. Kung sa bote, kuha ka doon ng area na walang dugo, pupunas mo doon. Kung sa kahoy, kuha ka ng sample. Okay, laging huwag kakalimutan ng control swabbing. Control sample. Kung malalaman nyo or yung agency protocol nyo sa pagkukolekta ng sample with tape using the following procedure. So, place fingerprint tape. Do not touch sticky surface with bare hands. Over bloodstain and surround negative control area. So, rub non-sticky side of tape with a
with a pencil eraser or other blunt object. This will ensure that a good contact is made between stain and tape. Lift the blood stain like a fingerprint and place the tape on the acetate backing. Do not use a paper backing. Sa dugo ha, sinabi ko na ha, hindi yan katulad ng fingerprint, ang backing mo, pag kinuha mo yung fingerprint ng ganyan, ididikit mo sa papel, okay lang yun. Pero pag sa dugo, hindi ha. Paper makes the stain difficult to handle during analysis. Okay lang yun kung sa papel fingerprint, kasi anti-check mo na lang dun yung mga, di ba, yung ridges doon at furrows, di ba, kung anong pareho pinagkaiba nyo, okay lang yun. Pero kasi pag dugo, mahirap siya kunin pag sa papel mo siya dinikit. Kaya hindi, okay? Leave the blood stain like a fingerprint and ayan, place on the acetate backing. Do not use paper backing. Paper makes the stain difficult to handle during analysis. The lifting process can be repeatedly several times on the same stain if necessary. No? Mas maraming sample, mas okay, di ba? Label the stain and package individual in a paper envelope. Mas advisable talaga paper envelope. Unlike pag plastic kasi pag plastic, dun yung inilagay ebidensya na pwedeng tumulo. Okay? So, advantages and disadvantages. So, ang advantages, dilution and contamination potential is minimized by eliminating the use of water as collection medium. A control is readily collected. It requires little storage space and is fairly easy technique to require. So, yun yung advantage na natin sa paggamit natin ng water for collection medium. Yung mga minomoist natin, di ba? Naalala nyo, pagka kukuha ka ng control sampling o may mga kukuha ka ng dugo, kailangan basain mo muna siya, yung gasa o yung cotton buds ng water bago mo ipahid-pahid. So, mas nailimita kasi yung nababawasan natin yung contamination nun. Pero may mga disadvantage yan, di ba? So, disadvantages, investigator must decide whether stains to collected, which stain to be collected. Kasi sabi nga, di ba, investigator on case should assume the whole responsibility of the crime scene. Okay? IOC din, investigator on case din, ang dedetermina kung kailangan niya pa ba ng forensic team o ng SOCO team. Okay? Kaya siya magde-decide kung ano ang stain na ikokolekta. Ang blood stain do not leave well off certain surfaces. A potential drawback to this method is possible touch DNA contamination if the investigator repeatedly reach into a common tape lifting bag or handles the sample using non-clean techniques. So, collecting a sample from a smear. So, collecting a sample from a smear is different from collecting from a thicker stain. Use the following procedure. Use a slight emulsion with distilled water, sterile cotton swab, and concentrate the substance on the tip of the swab. Kasi iba ang collection ng ebidensya na smear o yung mas manipes o yung talsik kumpara pag makapal, 'di ba? So, gagamit tayo ng moisten na swab or ng cotton buds na sinawsaw muna natin sa distilled water and consider the substance on the tip of the swab. So, collect a cotton control sample by swabbing the unstained adjacent surface area with sterile swab, slightly moistened with the distilled water. Huwag pa rin makalimutan ang control sample, di ba? Use a slightly moistened swab and follow with second dry swab for perspiration smear. Allow the swabs to air dry. Wait lang. Use the slightly moistened swab and follow with second dry swab for perspiration smear. Ano yun? Di ba? Pagka may visualize nyo, okay? Pag basa, yung cotton, binasa mo muna, cotton buds, tapos pinahid mo, di ba? Di ba pag bahid mo, makakaiwan yun ng basa ulit? So, ang sunod, kukunin mo ulit yun, 'di ba? Kasi yun yung perspiration smear, okay? Kukunin mo yun ulit, yun tinatawag natin na second dry swab. And lahat ng swabbing, second dry swab yan, or yung first swab,
Lahat yan, kailangan ma-air dry. Label natin, lagyan natin ng labeling, i-package natin ang evidentiary swab. Saan nilalagay yung swab? Diba? Sa mga, yung mataas nating container pag cotton buds, okay? And control swab separately in envelopes or bindle paper. So, evidence marking. So, ang investigator should accurately and thoroughly document evidence under their control. Description ng evidence such as follow. Type ng item, anong klase ito? Size ng item, manufacturer markings or serial number. Noticeable damage or alteration to the item. Unusual stains, unusual markings. Ano ba to? Okay, lapit na. Okay. Chain of custody. So, chain of custody, yung pagpasa-pasa ng ebidensya na tama, di ba? Kailangan ma-establish yung chain of custody kasi marami nga hawak niyan, di ba? So, the chain of custody is tracking record. So, record to ha, record. Mula sa pinagsimulan ng detailed notes kung sino yung unang humawak hanggang sa dulo ng hahawak ng ebidensya. Describe the evidence was received or collected. Collection techniques, preserving, packaging, transporting, storage, and creation of the inventory list are all part of process used in establishing the chain of custody. So, process yun, no? Yung pagpipreserba, pagkukuha, no? Kaya pipirma din dyan lahat ng kumuha, evidence custodian, evidence collector, lahat nag-transport niyan hanggang hanggang crime scene, hanggang crime lab. Okay? Pipirma dyan, di ba? Para ma-establish natin yung record kung sino-sino yung may kustodiya ng ebidensya, okay? The chain of custody establishes whenever investigator takes custody evidence at the crime scene. The chain is mainly when evidence is received from one another official to or a detective to another and another. So, I want it na ipapakita nyo sa crime processing activity nyo yung mga humawak na ebidensya. And how would you establish the clear chain of custody ng ating ebidensya? A clear and well-documented chain of custody should be established through a process that includes the following. Taking notes, including documentation of the recovery location, the time and the date recovery received, description of the item, condition of the item, and unusual markings or alteration of the items. Marking and packaging of evidence, sealing of evidence, preparing of the chain of custody record. Yan, kasi baka masira yun sa ikalawang hawak, 'di ba? So, kailangan ma-record, no? At alam din, during court presentation, inaalam din kung sino-sino yung mga humawak na ebidensya. Kasi pwedeng masira, di ba? Wait lang. Papanood ko sa inyo yung packaging transfer data. Yung paano mag-collect ng sample ng ebidensya from a smear. Wait lang. Collecting a sample from a smear is different from collecting from a thicker stain. Use the following procedure. Moisten a sterile cotton swab with distilled water and concentrate the substance on the tip of the swab. Collect a control sample by swabbing unstained adjacent surface areas with the new sterile swab, slightly moistened with distilled water. For perspiration smears, use a wet swab and follow with a second dry swab. Allow the swabs to air dry. Label and package swabs separately in envelopes, bindle paper, or paper boxes, as we've done here. So, sa packaging for transport, okay? Use plastic bags for transportation of biological evidence only when there is excessive body fluids and possible contamination of people and other evidence item. Gamit naman ng paper kapag ang packaging if saturation is not possible, di ba? Never package wet or moist body fluids in a plastic bag for long period of time. This promote bacterial growth and evidence contamination, which can be lead to DNA degradation. Okay,
paulit lang tayo, no? Pero let me reiterate it again. Huwag tayong gagamit ng plastic bag sa pag-transport ng biological evidence. Gagamit lang tayo nito kapag may excessive body fluids, okay? May possible na tutulo pa, okay? At pwedeng makakontamina ng mga tao sa paligid. Pero gamit tayo ng papel kung hindi naman yun possible, okay? Huwag kayong maglalagay ng ebidensya or magpapak ng ebidensya na may may moist pa or basa pa, okay? Sa mahabang period ng time. Okay? Lalo na kung hindi nyo naman to refrigerate. Lalo na kapag dugo, nasa container, okay? It should be refrigerated kasi hindi pwede siyang tumagal ng room temperature dahil masisira yon or any other likewise or like scenario. Okay? It will promote bacterial growth, no? At makakasira ng ating DNA material. Transportation and short-term storage. Bago magkolekta ng ebidensya sa crime scene, siguraduhin muna natin na ilagay ito sa temporary storage. This will help to prevent any degradation or contamination of biological evidence. Direct sunlight, no? Direct na tirik ng araw, mainit na kondisyon ay makakasira ng ating DNA material sa mga biological evidence na nakuha natin ng mabilisan. Kaya, iwasan natin na i-store ang ebidensya sa mga mainit na lugar, such as yung likod ng police car, no, para ma-prevent natin yung pagpo-preserve ng biological evidence. Ilagay natin sa cool, dry environment. Ulit, wait lang. So, the chain of custody ng ebidensya to record all items collected from the scene ay kailangan may mga sumusunod siya, no? Sa chain of custody na record natin. Unique identifier, item description, identify the person who collected the item, sino nagkolekta, no? Oras at araw o date ng collection, saan nakita yung ebidensya. Individual assuming custody of the evidence from collection through analysis is assigned a chain of custody document or otherwise conduct a secure electronic transfer, identifying them as a contributors to the analysis of the evidentiary materials. Kung ang ebidensya is submitted to a property and evidence section or to the forensic laboratory, a receipt documenting the transfer is obtained. Para ma-maintain natin ang accurate at complete na chain of custody, no, ilimitahan natin ang pagpasok ng mga tao o ang hawak na ebidensya. Alamin natin ang mga pangalan at mga numbers, no, para matawagan natin. At ilista natin yung mga dates and listed on the chain of custody document. At siguraduhin natin na ang lahat ng ebidensya ay maayos na nakapak at nakaselyado at may mark bago ipasa. At obtains a signed or otherwise secure receipt upon transfer of evidence. Okay? Bago mo ipasa, i-sure natin na meron tayong receiving copy or papirmahin natin, no, para i-sure na talagang natanggap niya yung evidence. In preserving the evidence from a crime scene to laboratory, forensic laboratory to courtroom, lahat ng ebidensya ay kailangan i-identified, i-inventory, at i-secure at i-preserve ang kanyang integridad, no? Lalo na ang biological evidence, napakadaling masira niyan. Kaya, mahalaga na ma-demonstrate natin ang ebidensya at ma-introduce natin sa trial na katulad kung paano natin siya kinolekta sa crime scene, no? Kaya dapat nating pahalagahan at mapanatili yung integridad, lalo pag DNA, no? Alamin natin ang mga rules concerning the chain of custody na kailangan ng investigador para ang ebidensya ay tatanggapin pa rin sa korte kasi may saysay pa. Okay? Kaya mahalaga na ma-preserve natin ang ebidensya. Isa sa mga
effective ng pagprepreserba ng ebidensya ay ang paglalagay nito sa tamang packaging na may tamang information at labeling, no? And procedural documentation of all of the items. Biological evidence ay kailangan i-air dry bago ilagay, no? I-package para mabawasan ang degradation. Ilagay sa papel, no? If preferred. However, ang ibang laboratories gusto nila na sa plastic ilalagay ang sample na in-air dried. Liquid sample must be as water from toilet bowl or pipes should be properly documented and packed in sterile glass or plastic container and refrigerate as soon as possible. So, nire-refrigerate hindi lang basta nilalagay sa bottle. So, reporting, no? Elements for evidence submission and laboratory forms may include the agency identification, name ng suspect at ng biktima, numerical agency case identifier, characterization of violation, anong kaso yun, di ba? Date at location ng crime, investigative summary of the incident, related photographs and other crimes in documentation, description of items of physical evidence including the corresponding item number, list ng mga requested examination, notation ng interrelated past or current cases, reference to any relevant previous submission, and request for expedite treatment of the case, chain of custody including method of delivery. Last na. For the testifying in court, we should secure na ang ebidensyang hawak natin should be admissible in the court. Tatanggapin pa ng court by maintaining the integrity ng ating ebidensyang kinuha. So, well-documented research of forensic DNA analysis method along with National Quality Assurance DNA Standard limiting the challenges against underlying science used in forensic DNA laboratories. However, the investigator may encounter challenging in originating from evidence identification, note-taking, procedure, and proper chain of custody. So, all enforcement notes, report, photographs, laboratory analysis reports, and chain of custody record ay kailangang itago, no? In case file, which is made available to the prosecution and subject to discovery of defense counsel. The chain of custody operates like a chain, no? If one link is broken, the chain breaks and the evidence may be ruled as inadmissible. So, gets nyo, no? Ang chain of custody ay literal siyang kadena, no? Pag nasira mo yung isang link nun, sira na lahat, okay? Hindi na tatanggapin yung ebidensya, sira na, no? Hindi na siya admissible sa korte kasi wala lang DNA material, okay? Sira na yung depensa, sira na yung prosecution, wala na, no? Kasi napakalaga niyang ebidensya. Okay, lahat ng notes, lahat ng ebidensya, laging nakakept yan kasi hindi naman agad-agad na nabibigyan ng hatol agad ang kaso. So, tumatagal pa ang kaso, kaya kailangan ay talagang kept natin yan. Tagong-tago na, no? So, let's go on the summary. Summarize natin lahat ng sinabi natin. Priority sa pagkolekta ng ebidensya ay malaman natin yung environmental condition ng pinagkunan nating crime scene. Kung mainit ba, malamig, outdoor crime ba, at yung mga nature ng potential evidentiary value of the evidence. Standard or reference sample are allowed for comparison purposes from individuals who have been accessed the scene. Necessary collection of equipment should be pre-assembled in the response kit, no? Yung mga PPE natin kailangan sama-sama sa response kit para isang hawak na lang. The kit should be include PPE, materials for collecting, preserving, and packaging the evidence. Sama-sama na yun, para hindi na kayo nagagilap. Biological evidence requires specific handling to guard against contamination from investigator or between biological specimen. Collection procedure are determined by situation, location, and state of type of sample. Label list specification from whom and where evidence was collected and may include biohazard information. The packaging process for biological evidence includes specific precautions to prevent contamination, loss,
Declaration, evidence, integrity, and appropriate storage condition are critical, no, para sa evidence preservation natin. Okay, sinabi ko yan kanina, no? Bawat ebidensya, bawat nature ebidensya, may kanya-kanya yung way paano siya kunin. Okay, para mabawasan natin yung, para ma-prevent natin ipag-contaminate at masira yung ebidensya. Kasi kailangan na, ang goal natin dito, mapanatili natin yung integridad ng ebidensya. Sa dami yung hawak no? Ang goal natin, mapanatili natin na fresh yan pag binigay natin sa korte. Pag pinakita natin sa korte, fresh yan kung gaano siya ka-fresh nung nakuha natin sa crime scene. Okay? So, we have to preserve it. We have to maintain the integrity ng ating ebidensya. Ang complete ng chain of custody and detailed report ay kailangan sa components ng case documentation. Courtroom testimony is critical aspect of investigators' duty. Correct collection procedures and accurate documentation support the investigators' ability to provide effective testimony. So, yeah. Ito, source ng document natin, no? Forensic nfst.org.property-crimes index htm. So, yeah, thank you so much at kung nakaabot kayo dito and sana may natutunan kayo. And please, basahin nyo rin disclaimer natin for my educational videos. Yun. Thank you and good evening.